Tingnan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning po sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa ating City Council, sa lahat ng mga kawani ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli po nating kinukongratulate una ang mga 10 years, 30 plus years, 40 years and above in service, matatagal ng nagserbisyo. Talagang kinikilala po natin ang ating mga empleyado na naglingkod sa mahabang panahon dito sa ating lokal na pamahalaan. Para sa araw na ito, record holder yata si Ma'am Hilda, 44 years in service. Congratulations po sa inyo. Congratulations sa isang mahabang career in public service. At hindi po makakalimutan ng lungsod ng Pasig at ng mga mamamayan ng Pasig ang lahat ng naiambag ninyo sa ating lokal na pamahalaan at sa ating syudad. At kaya po natin kinikilala ang mga empleyado natin na nagsilbi sa atin ang matagal na panahon dahil sila rin po ay nagsisilbing inspirasyon natin ng mga kawani sa kasalukuyan. At yan din po ang pangarap ko. Pangarap namin ni Sir Rick Reyes yan na makarating sa 40 plus years in service sa ating pamahalaan. Speaking of Sir Rick, at ang Pasig Urban Settlements Office, alam ko alas 7 na po, meron kailangan lang po akong sabihin, lalo na po para sa ating mga kawani, na sana mag-ingat po tayo, lalo na po sa social media ngayon, dahil meron pong bagong modus. Ang ibang nag-ooperate ng mga troll farm, nag-operations po talaga sa social media. Nangyari po sa Puso at nangyari rin sa Local Youth Development Office natin. Bukod pa sa mga ibang mga kaibigan ng mga politiko o ibang kaibigan na kahit hindi politiko, pag may na-post ng hindi maganda tungkol sa isang grupo o may na-post na kritisismo tungkol sa isang grupo, medyo ino-operate ng mga troll farm na mukhang galing Vietnam. Ang nangyayari po, minamass report ang isang page, gaya ng page ng Puso, gaya ng page ng ilang kaibigan, gaya ng page ng Local Youth Development Office natin o LYDO, imamass report for impersonation. Masususpend yung totoong page, tapos may lilitaw na fake page. Nahalata naman na fake page dahil minsan di pa nalilinis ng buo Nakikita pa yung mga post ng mga Vietnamese. Nakikita pa yung mga lumang post ng page. Nakikita rin naman sa page history na change name lang, pinalitan lang yung pangalan. Kaya pinapaalala ko po sa lahat ng mga departamento na may hawak po na Facebook page, mag-iingat po tayo, gagamitin lahat ng security measures gaya ng two-factor authentication, hanggat maaari ipa-verify natin, makipag-ugnayan tayo sa Pasig Public Information Office. Meron talagang masasama ang balak masasama ang intention Kung i-promote na lang sana nila yung sarili nila, edi baka may marating pa po sila. Pero talagang masama ang balak, hindi maganda yung intention. Ultimo page na hindi naman pang politiko, Pasig Urban Settlement Office, Local Youth Development Office. Ano bang point para i-hack yung mga page na yun? Ano ba yung point para gumawa ng mga fake page na gano'n? Talagang harassment na lang Siguro wala silang napapala, kaya harassment na lang ang iniisip nila. Guguluhin na lang ang trabaho natin. Isasabotahin po tayo, yan po siguro. Pero muli po, higayat ko po ng bawat isa, paalala po sa bawat isa, lalo na yung mga medyo high profile na opisina po natin o departamento. Dito yung mga EDUC Department, Peace and Order Department natin. Kung may mga Facebook page po kayong hawak, lalo na sa PIO natin, kung may mga Facebook page po kayong hawak, pag-iingatan po natin. At mukhang ito po ang pinakabagong modus ng mga iba dyan. So, pasensya na po, kailangan ko lang banggitin dahil medyo alarming yung ganitong klaseng pagkilos. Medyo alarming po talaga. Kailangan mag-ingat ang bawat isa sa atin. Pero ending on a more positive note, sa ating mga kasama, persons with disabilities, kami po ay proud na proud sa inyo. Unahin ko na po yung nagwagi sa Global IT Challenge na si Ana. Nandito pa po siya.
And si Ana, congratulations kay Ana. At sa mga nagwagi rin sa ating National Para Games, back-to-back, defending champion po tayo. Bago mag-pandemya, nag-champion din po tayo. At mula nung nag-pandemya, ngayon lang po yata ulit nagkaroon ng ganitong klaseng lalakihang palaro sa national na level. Kaya ating mga atleta, na Pasigueño, congratulations sa basketball team. Talagang kahit saang torneo mapunta, panalo parate, congratulations sa lahat po, sa ating kasamang Olympian na si Ma'am Sandy. Congratulations din po sa lahat po. Marami nga po nagtatanong sa akin ngayon, ba't parang lumalakas yung Pasig sa sports, sa National Para Games, sa Batang Pinoy. Maganda rin po yung resulta natin, pero antayin natin yung formal announcement ni Atty. Kat. Maganda-ganda. Siguro ang sagot lang naman dyan ay kasi sinusuportahan natin ang ating mga atleta. Dahil sulit po ang investment natin dito. Bukod sa character development, lalo na para sa mga kabataan, bukod sa promotion ng kalusugan, good health practices, ay nagiging inspirasyon din sila sa buong lungsod natin. Kaya maraming salamat sa inyo. Muli po, congratulations sa lungsod ng Pasig. Adjourn na po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin ang galing ng Pasig. In recognition of your diligent participation in the Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2024, may we call on Mr. Cal Ravalo, PWD Coordinator. Good morning po sa lahat. The 2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities took place from November 3 to November 8 at the Manila Hotel, bringing together young talents from 16 countries in a vibrant celebration of global competence, camaraderie, and multicultural challenge. To add to the prestige and honor, it was the first time the City of Pasig was invited to join the 2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities. Among the distinguished participants, a solo representative from Pasig, a proud Pasigueña, and a student from Pasig Science High School was one of the representatives for Team Philippines. She demonstrated exceptional talent and determination, earning a gold medal in the Content Applied competition. In behalf of the City of Pasig Pidao, it gives me great pride and honor to introduce today. So let us welcome the Golden Girl 2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities, Miss Ana Sencia II S. Poruelo. Palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Para sa patuloy na panalo ng Pasig, pakinggan po natin ang mensahe ni Mr. Marshall Louis de la Cruz. Hello to our beloved Mayor, Honorable Vico Soto, Vice Mayor Honorable Gilberski, and the member of the City Council, District 1 and District 2, our fellow employees, athletes, and coaches, good morning. First of all, I would like to thank the City Government of Pasig, headed by our beloved Mayor, and the City Council headed by our beloved Vice Mayor, the office of where I belong, Education Department headed by Attorney Captain Villamin,
And lastly, to our Lord God by guiding us always, by making possible of this thing happen. The Philippine Sports Commission, PhilSPADA, and the Paralympic Committee conducted the Philippine National Para Games tournament last November 8 to 14, 2024 at Rizal Memorial Complex, Malate, Manila. The Pasig delegates is composed of 152 individuals, 117 athletes, and 35 coaches and officials. With this, the different sports event, athletics, table tennis, badminton, chess, swimming, powerlifting, and wheelchair basketball. And we got the overall champion in this event with a total medal tally of 108, which is 45 golds, 32 silver, and 31 bronze. We break our own record that we got in the 7th Philippine National Games in the Bulacan year 2019 with a total of 94 medals. So na-break natin yung sarili nating record. Here now, in behalf of our office, Head of Department, City Sport Development, and Pasig City Para Sports, and as IMB as Head of Delegation, we would like to present you, sir, our medalists from different sports. Para swimming, Edison Badillo, Argel Villarepesa, Joey Magsalang, Alexander Humawan, Patricia Elcano, Richard Belacela, Vereno Ferrer, Hans Landicho, Macros Senga, Jeneline Molar. Coach, Bandilla Julius, Tabo, Edison Badillo, and then Jason Santos. Yes. Table tennis. Next, the table tennis team. Yung para swimming pala ay nakakuha ng 6 gold, 5 silver, and 10 bronze with a total of 21 medals. Table tennis, Danilo Canubas, Jason Ocampo, Jonah Peña, Benedicto Caela, Angelica Perubin, Athena Elisi Cruz, Ronel Barreras, Romel Lucencio, Audi Rabina, Erin Ley Sanchez, Magena, DJ De La Cruz, Celi Angel Liray, Miko Pineda, Angelo Aganas, and TJ Agbipa. Coach, Nazareth Michi Marigamet, Damos Santiago Diciembre, Kaiser Mark Obligation, Gan, Michael Andrew, and Tuason Gerald. Isla coach. Nakakuha po sila ng 23 golds, 13 silver, 11 bronze with a total of 46 medals. Next, the archery. Arthur Arscuna, Juanito Mingarini, Marshall Louis de la Cruz. Sa pala ko dyan. So nakakuha rin po ako ng bronze. Joseph Asuke. Coach, Dennis Rivano, Mary Jane Rabatan, and Paul Marton de la Cruz with 6 bronze. First time na sumali ang Pasig sa para archery at nakapag-uwi po tayo ng 6 na bronze. Asan yung iba? Bob, sama ako doon. Sige, kaya na. Next, the badminton. Kian Kyle Urbano, RJ Redula, dalawa. So, coach nila ay si Joel Ordinario at saka si Francis Jude Aguirre. Mayroon po silang 2 bronze sa badminton. Chess. May chess ba yan? Wala. Wala ang chess. So, athletics. Ang athletics po, si Raul Langgaluan, Cindy Asusano, Ruby Jane Dakipa, Moises Escobar, Alpi Cabaño, Freddy Magdayo, Jezebel Tordesillas,
Joel Balatucan, Rosary Torripel, Janeta Cepeda, Evaristo Carbonel, Raquel Mabutol, John Harold Veltes, Mark Johnson Encina, Benji Aurelio, our best athletes, John Harold Fuentes, and Vigilan Vila. Coach, Julio Sermona, Andy Avellana, Benji Aurelio, Marilu Willing, and John Anthony Indiano. Kasunod niyan, nasa yung 3-wheel race po, si Janel Cañete, Clifford Trusino, Benjul de la Fuente, Giancarlo de Lala, Anthony Dibana, at De Mesa. Ang coach, si Juanito Bulgarini. So, nakakuha po ang athletics ng 16 gold, 11 silver, 4 bronze, total of 31. Tapos ang 3-wheel race, nakakuha ng 4 na gold, 5 silver, at 2 bronze, total 11. Dalawa pa. Powerlifting, andyan? Wala powerlifting? Ang powerlifting natin ay si Katrina Hernandez and Meredon Pamatian. Coach Joel, ikaw na representative na coach nila. Ako kasi nakalagay. So, nakakuha po sila ng dalawang powerlifter natin. And the last, that our team event, wheelchair basketball. Nakakuha po sila ng gold. Primalte Brian Dancinco, De La Cruz Vicente, Christian Bulagaw, Francisco Ednaco, Benji Miranda, ang Angelo Hulep, Michael Pachoco, Antonio Jimenez, Benji Aurelio, Edison Badillo, Vigilan Villa, Mark Yagan, Francisco Perez, and Bernie Bohol. Coaches, Benjul de la Fuente, Bernie Bohol, Marlon de la Cruz, and Roldan Manahan. Ang wheelchair basketball din po ay bago po naganap ang ating PNPG, nagkaroon po sila ng invitation tournament ng 3x3 wheelchair basketball na ginanap sa Camp Aguinaldo Wellness Center. Invitational po to ng Philippine Wheelchair Basketball Federation. Overall champion din po sila, kaya may nakikita kayong malaking trophy po dyan. Overall champion po ang Pasig. Ito po yung certificate. Certificate ng Pasig Wheelchair Basketball. So, salamat po at sa yung trophy po ng ating Team Pasig para sa ating mahal na mayor. Overall champion po ang Pasig City. Ayan po ang dala namin, ang overall champion sa Philippine National Para Games. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, Mr. Marshall Louis. Muli, palakpakan po natin ang galing ng Pasig. In Service Award for Retirees Year 2024, may I call Miss Maria Luisa Buenafe and Mr. Rafael Chan. Isang mapagpalang araw po sa lahat.
Ang Praise Committee o Program and Awards and Incentive for Service Excellence ng Pamahalaan ng Pasig sa pamamagitan ng Executive Order No. PCG07 Series of 2021 ay nabuo at naglalayon na may patupad ang pagbigay ng parangal at insentibo sa mga natatanging kawani. Binubuo ng komite sa pangunguna ng ating punong lungsod, kagalang-galang Mayor Vico Soto, bilang chairperson, Ms. Elvira Flores, City Human Resource Development Officer bilang co-chairperson. Mga miyembro po ay sina Ms. Priscilla B. Meliano ng City Planning Office, Maria Teresa B. Hernandez ng City Budget Office, Ms. Juby Cuenco ng City Accounting Office. At ang mga kasalukuyang kinatawan sa second level na sina Ms. Maricar Oriarte, Ms. Marilyn Ulan at sa first level na si Ms. Milet Torres ng BPO. Ang Service Award for Retirees, alinsunod sa Praise Resolution No. 2, Series of 2021, ay isang pangunahing inisyatiba ng pamahalaang lungsod na kumikilala sa mahalagang kontribusyon ng ating mga natatanging mga kawani. Layunin nito na bigyang pugay ang kanilang dedikasyon at mahabang taon ng tapat na paglilingkod sa ating lungsod. Sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programang ito, patuloy tayong magbibigay ng token gift sa mga kawani na compulsory retirees ngayong taong 2024. Ang mga kwalipikado sa insentibong ito ay mga kawani na nakapagsilbi ng hindi bababa sa 15 taon ng tuloy-tuloy at umabot sa mandatory retirement age na 65 na taong gulang. Ang Service Award for Retirees po ay nahahati sa 4 na kategorya patay sa haba ng serbisyo at ang insentibo ay nakadepende sa mga kategoryang ito. 55 kawani ang mabibigyan ng pagkilala at parangal ngayong umaga at bawat isa ay makakatanggap ng plaque of recognition, personalized fossil wristwatch with engraved design of Pasig City Seal, name of retiree, and years of service. A gift certificate worth 2,000, 5,000 at 7,000 para sa mga kategorya. Narito naman po ang nilalaman ng plaque of recognition. Republic of the Philippines, City Government of Pasig, Program and Awards and Incentives for Service Excellence o Praise, proudly presents this plaque of recognition to for rendering years of service, of dedicated and faithful government service to the City Government of Pasig. Our sincerest gratitude for the support and significant contribution you have given throughout your years of employment in the city. We wish you a happy retirement and good luck in your future endeavors. Given this 9th day of December 2024 at City of Pasig, signed by Victor Maregisen Soto, City Mayor, Chairperson, Praise Committee. At ngayong umaga, atin pong kilalanin ang ating mga kawani na magsisipagtapos sa kanilang pagsiservisyo sa lungsod ng Pasig. Upang igawad ang plaque of recognition at mga token gift, narito po ang ating City Mayor, Vice Mayor Dudut Jaworski, and City Council. Atin na pong simulan ang pagkilala sa ating mga retirees na nagkamit ng 15 to 24 years in service na may kasamang 2,000 pesos worth of gift certificate. Mula sa Category 1 po na 15 to 24 years in service, andito po si Engineer Jesse D. Ramos mula sa Office of Building Official with 16 years of service. Mr. Antonio L. Suinan from Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, 16 years in service. Miss Anaclita G. Castañeda mula sa City Environment and Natural Resources Office, 16 years in service. Mr. Esmeraldo Y. Tunib mula sa City Environment and Natural Resources Office, 16 years in service. Mr. Cesar F. Mendoza mula sa Business Permit and License Department, 18 years in service. Ms. Maria Teresa L. Rosales mula sa Centro, 19 years in service.
Miss Violeta R. Soriano mula sa City Environment and Natural Resources Office, 19 years in service. Mr. Sunny P. Francia mula sa Traffic and Parking Management Office, 19 years in service. Mr. Danilo D. Laprades mula sa Peace and Order Department, 19 years in service. Miss Socorro Frias mula sa Santa Lucia High School, 20 years in service. Miss Melanie V. De Mesa mula sa Business Permit and License Department, 20 years in service. Mr. Ricardo N. Hiyaw mula sa City Environment and Natural Resources Office, 20 years in service. Miss Merlinda C. Avalos mula sa City Environment and Natural Resources Office, 20 years in service. Mr. Enrico D. Cruz mula sa Office of Building Official, 20 years in service. Miss Cecilia A. De La Cruz mula sa Office of General Services, 21 years in service. Mr. Reynaldo S. Buensuceso mula sa City Environment and Natural Resources Office, 21 years in service. Mr. Henry O. Aspera mula sa Pamantasan ng Luzon ng Pasig, 21 years in service. Miss Melly O. De La Rosa mula sa Office City Social Welfare Department, 22 years in service. Miss Yoli P. Madiha mula sa City Environment and Natural Resources Office, 22 years in service. Mr. Rolando S. Portillo mula sa City Environment and Natural Resources Office, 24 years in service. At paguli po sa unang kategorya, Mr. Dominador Q. Bernardo mula sa City Environment and Natural Resources Office, 24 years in service. Palakpakan po natin mula sa kategory 1. Sunod po naman natin tatawagin ang second category with 25 to 34 years in service na makakatanggap din ng 5,000 pesos gift certificate. 25 to 34 years in service. Una po ay si Mr. Eugenio S. Valenzuela Jr. ng Public Market Admin, 25 years in service. Maria Luisa C. Hunatas, City Health Office, 25 years. Maria Magdalena Mejia, Business Permit and License Office, 25 years in service. Mr. Jose L. Ortiz Jr., Pamantasan ng Luzon ng Pasig, 26 years. Engineer Emmaline A. Sonsa, City Engineer's Office, 26 years in service. Miss Cynthia Danila M. Dakanay, M. Kaday, Pasig City General Hospital, 26 years in service. Mr. Dante S. Denepa ng City Environment and Natural Resources Office, 26 years in service. Mr. Diomedes D. Macaldo, SEF Pineda Elementary School. Ms. Carol S. Habinyar, Office on Social Welfare Development, 26 years in service. Ms. Agnes Parian, Office on Social Service Welfare Development, 27 years. Dr. Rosario D. Isada, Pasig City General Hospital, 27 years in service. Ms. Marina E. Santos, ng Senro, 27 years in service. Mr. Jesus A. Astronomo, City Environment or Senro, 28 years in service.
Miss Minda S. Garcia ng Centro, 29 years in service. Miss Ligaya Jafar, Pasig City Local Economic Development and Investment Office, 30 years in service. Miss Marcela Macaranas ng City Health Office, 30 years in service. Mr. Clemente Moises ng BPLD, 30 years in service. Miss Magdalena Ardare, OGS, 31 years in service. Dr. Cristina Nario, City Health Office, 31 years in service. Miss Amerpina Bidacanay ng City Treasurer's Office, 31 years in service. Dr. Odessa M. Mallorca, City Health Office, 31 years in service. Miss Ellen Tandes ng Treasurer's Office, 31 years in service. Mr. Eduardo Corbe ng CHO, 31 years in service. Miss Lemelin M. San Pedro ng City Health Office, 31 years in service. Mr. Romeo Sulit ng Engineering Office, 31 years in service. Miss Maribel T. Bagayas ng City Health Office, 31 years in service. And Miss Juanita Bagayas ng SEF Manggahan, 34 years in service. Palakpakan po natin sila. naman po ang ating mga retirees with 35 to 44 years in service na kabilang sa third category. Ang halaga po ng gift certificate nila ay worth 7,000 pesos. Mula po sa City Engineer's Office, Mr. Leopoldo N. Valencia with 38 years in service. Ms. Neda P. Palacios mula sa City Treasurer's Office, 38 years in service. Mr. Hermenegildo M. Tibones from City Assessor's Office, 40 years in service. Mr. Reynaldo L. Macaroyo from City Engineer's Office, 42 years in service. Ms. Teresa G. Armingol mula sa Pasig City Institute of Science and Technology, 43 years in service. Mr. Fernando C. San Andres mula sa Pasig City Library, 43 years in service. At ang may pinakamahabang serbisyo para sa taong 2024 po ay si Ms. Hilda S. Navilla mula sa City Environment and Natural Resources Office with 44 years in service. Sa masigabong palakpakan po sa kanilang lahat. Malugod po namin binabati ang lahat ng ating service awardees ngayong taon. Lubos po ang pasasalamat ng lungsod sa inyong suporta at makabuluhang kontribusyon sa loob ng maraming taon ng paglilingkod sa City Government of Pasig. Pasig City is proud of you.
Hindi po matatawaran ang inyong sipag, tiyaga at determinasyon to serve the Pasigueños. Congratulations po sa inyong lahat. Patuloy natin kikilalanin ang dedikasyon at sakripisyo ng ating mga kawani na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Hangad po namin na maging makabuluhan ang pagtatapos na ito ng inyong paglilingkod sa lungsod. Good luck sa inyong future endeavors and may God give you strength and good health always. Again, thank you. Good luck and happy retirement. Muli, palakpakan po natin ang ating mga awardees. Maraming salamat po sa mga departamentong nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito mula sa Social and Infrastructure Sector, Education Unit, and City Civil Registry Department. Ako po si Gemma Librodo from City Civil Registry Department. At ako naman po si Mary Ann Diasis mula sa City Civil Registry Department. Kami ang naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.